yan, checking of FS, then moment lang po tayo. Yun lang po ano. So start po tayo ng ating situation. So, okay, start po ako ng situation number 1 natin. 4 pala. Panahin natin dito yung ano, no? Yung dalawa. Yan. So, kung mababasa po natin yung problem, ano po yung nangyari? Ang nangyari po rito, situation number 4 po natin. So, meron daw po tayo dito concrete. Ito, reinforced concrete beam daw po. Ito na lang po yung figure niyan. Copy paste ka lang to, ano? Yung solving, lahat ng solving, ano? Pasulat naman. Yan. So, ito po nangyari sa problem. So, sinabi dito, a rectangular concrete beam has a width of, so, binigyan to tayo ng width. Ang width natin dito, okay na siguro to. So, binigyan tayo ng 350 width. Ito guys, yung given. 350 daw po yung width natin, 350 mm. Effective depth natin, alam niyo na siguro effective depth, hindi natin na yan, 620 raw po. Next, ano pa? So, binigyan po tayo ng, ano to? FC prime, binigyan tayo ng FC prime natin. Ito po yung FC prime natin dyan. Okay? Tapos FY natin, binigyan tayo. So, kunyari ito po mangyari. So, ang nangyari po dito sa ating problem, okay? Ito po nangyari, no, sa ating problem. So, ang nangyari po sa ating problem is just simply, eto. So, meron daw po tayo ditong bakal, saan? May bakal daw po tayo dito sa baba na highlight ko, 528 diameter bars for tension only. Singly reinforced beam lang tayo, SRB. Yan. So, piningin daw po tayo ng 5 area ng bars natin, kaya nga po ito calculation AS natin. 5/4, 28 squared, times 5, 985 kalalabasan. Kaya ang nangyayari po dito, FC prime natin, 21. Alam na rin po natin, kung FC prime natin ay 21, eh alam nyo na ang beta 1 natin na 0.85. Recall, naalala yan, yung beta 1? Sa beta 1 po natin, ulitin ko kanina, kapag ang FC prime natin, 28 o bababa, matic beta 1 is 0.85. Naalala to? Sana naalala po ito, no? Yan. Yan. Kaya po yung gamitin natin. Okay lang? Kaya yung gagamitin natin, sa FC prime natin, direct substitution lang po tayo. Oh. Okay, pwede yung diretso mo na agad. Kapag FC prime, less than 28, beta 1.85. So, yung itsura ng problem natin, ito po, ano? Meron tayong A, sir, nasa neutral axis. Yung neutral axis natin somewhere here. Pero kahit okay na po ganyan eh.
Hindi naman kailangan napakaganda. So, ito po si neutral axis natin. Ito po si neutral axis natin. Ito po yung C natin. Yan yung C natin. Maliwanag? Yan yung A, and so on and so forth. Eh, since ang problem po dito, rectangular section, medyo madali yung y prime, ay y bar. Di ba yung y bar po natin dito is just simply a over 2? Guess po natin, di ba, kung bakit naging a over 2 y bar natin? Kasi po, rectangular. Kalahati ng rectangular is just simply over 2. Kaya a over 2 to. Kaya ang distance between them, alam na alam natin kasi college pa lang, eto na agad yung given. Laki ko nga ito konti. So, yung ating given po rito is what? So, nagigets po natin nangyari, no? This is the compression part. This is the compression part. Ito po yung C natin. And this is the tension part. Yung T natin. Alam naman po natin dito yung mga step-by-step procedure, di po ba? Ang step-by-step procedure po natin dito, simple lang. Unang tanong po, basahin natin yung problem. Ang first question po rito is the depth of compression block A po yung nakawala A. Sunod na question po dito, distance of the neutral axis from the extreme compression fiber. So, yung C po yung nakawala dyan. So, kung babasahin mo, no, sanay na tayo sana, rectang A yan, A. Ito A. Ito naman po, yung ating C natin. Maliwanag? So, ito po ang nangyari dyan. So, direct substitution. Kasi alam mo ni step-by-step procedures, di ba? So, we have C is equals to T, and so on and so forth. Okay lang? So, ganito po yung magiging procedure natin. Step 1. So, we have summation tayo ng forces horizontal. Equals 0. Lahat po ng positive pa kanan or pwede mong equate mo na lang. Kasi ito po yung force diagram, CNT, di ba? So, alam na po natin dito na C is equals to T. Ganun lang kasimple. If C is equals to T, alam na po natin yung C, di ba? 0.85 FC prime. Diretso ka, no? Yung C natin kasi is the stress ng ating concrete, area ng ating concrete. Bakit? Kasi di ba force is equals saan? Stress times area. Eh, force po yung mga yan eh. Kaya nga force summation of force horizontal eh. Ganun din po dito. This is stress times area. So, stress ng ating steel, o kaya paligtayin ko lang, no? Area ng ating steel, stress ng ating steel. Tama? Eh, di ba, if you still remember, ang assumption po natin palagi rito, assume steel yields. Eh, alam na po natin dito. Since rectangular section and yung stress ng steel natin, alam natin na Fs din po yun, direct substitution tayo. So, if this is yielding, Fy tayo dyan. Nagigets po ba? So, di is equal saan? Stress ng ating steel, ng concrete is 0.85. O ito, re-recall ko nga ito. Ito yung FC, area ng concrete, area ng steel, Fs. Therefore, if assume steel yields, Fy yung gagawin na sa Fs. Direct substitution, diretso ka na, no? 0.85 FC prime natin. FC prime natin. Bakita ko pa pala ito. Rectangular, kaya AB. Is equal to AS, Fy. Recording in progress. Yun po yung magiging syntax natin dyan. So, direct substitution tayo, 0.85. FC prime natin dito, 21 MPa. Nabasa nyo, di ba? 21
MP8 po yung ating FC prime. Next po natin dito, A natin, which is unknown po yan. Ito yung unknown natin, yung A. Yung B po natin, 350. Yung AS po natin, nakalculate na po nasa taas, 985. FY natin, 415. Shift solve ka lang. Ang kalalabasan po nito, pakita ko lang mabilisan. So, 0.85 FC prime, 21. So, pwede ka mag-shift solve. Pero ako, di ako shift solve eh. Para lang mapakita sa inyo. Is equal sa 985 times 415. Shift solve ka. 204. Store ko kay A. 0.51512. So, yung A natin is equal sa 204.512 mm. Nakasunod? Ang tanong, yun na po ba yung sagot dito sa ating A? Hindi pa po kasi sinabi po sa ating problem, di ba, ang assumption lang po yan. Kung assumption lang po yan, ibig sabihin po nun, if D is assumed still yields po tayo. Kung assumption lang po pala yan, ang ibig sabihin yan, hindi pa tayo sure. Assumption lang naman, di ba? So, mamaya natin check kung tama po yan. So, ibig sabihin, okay na po tayo dyan na. Sunod natin gagawin. Step 2 natin ay alam na natin A is kosan, beta 1C. Direct substitution yung A natin nakastore kay A. Beta 1 natin 0.85 kasi less. Naalala? Ang beta 1 po natin 0.85 kasi less than 28 yung FC prime na 21. Next po natin dito yung C natin, ma-solve natin yung C. So, ma-solve natin yung value ni C. Kulay blue ko lang din. C natin, may lalabas tayong C. I-divide mo lang sa 0.85, pinasagot mo. Pinasolve natin, divide mo ko 0.85. Ang kalalabasan po nito, 240.602. Store mo naman kay B. Store na kay C. So, 240.602. Mahaba po. Mm. Store natin yan. Ito, nakastore to kay A kanina. Ito, store natin kay C. Para dito malito-lito. Yung palatandaan nito, yung iba ng ABC. Okay tayo kay step 1. Yung step 2 natin, naalala mo yung gagawin step 2. I-check natin sa FS. Naalala mo yan? So, step 2 natin. Ang step 1 natin, summation ng force horizontal. Ito po, gawin natin kulay green para makita yung mga step-by-step procedure. After po natin dyan, mag-summation naman po tayo. Mag-check naman po tayo ng FS. Okay lang? Eh, di ba kabisado mo ng FS eh? Di ba 600 D minus C over C? Di ba na-derive na po natin yan kanina? Naalala po yung calculation yan? Sana dapat naalala. Yan. Ito yun guys. 600 D minus C over C. Yan. Naalala po? So, check natin kung compression control, tension control, or transition zone. So, check natin guys. So, 600, direct substitution. Na-store ko ba kay C? Na-store ko kay C. So, yung D natin, effective depth. Ano ba yung effective depth natin? Nabasa po ba na 620 po yung effective depth? Ayun o. 620 daw po yung effective depth. D. 620 raw po. So, 620 po yung effective depth natin. Direct substitution tayo. So, 620 ito. Yung C natin nakastore kay C. Over time nakastore kay C. Ano po kalalabas ng FS? FS po natin is saan? So, kapag kinalculate nyo po yan, so this is 940, diniretso agad na. 600, this is equals po sa 620, minus tayo nakastore kay C, over tayo nakastore kay C.
Direct substitution, ang kalalabasan po niyan is equal sa 946. Store natin yan kay letter, anong letter? D na lang, D. Yan, 946.123. Again, this is 946.123 MPa. 123 yan. MPa. Ni-store ko po yan kay letter D, ha. I-store ko po yan kay letter D. Ano napansin nyo? Kung mapapansin mo yan, greater than Fy po yan. Yung Fy natin guys, ilan yung Fy? Si Fy natin is just simply for, ilan po si Fy? 415 lang si Fy, o given po, 415 lang si Fy. So, mas mataas tayo. Fy natin, 415 lang eh. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, therefore, still yields. Still yields. Tama? Ibig sabihin nun, correct assumption. Kapal naman ito. Correct assumption to. Again, ibig sabihin, kung correct yung assumption natin and still yields yan, kita ko lang. Ano ibig sabihin nun? Kung correct assumption and still yields din po, ang ibig sabihin lang nun po, simple lang. Ibig sabihin, yung A na na-solve mo, yun na po yun, tsaka yung C. Yung A natin na na-solve, ito po yan, copy ko po. Yun ang sagot. Gets? Kasi nga po, tama yung assumption mo. Kung tama yung assumption mo, yun na rin po talaga yung sagot, na wala nang iba. Tapos yung C natin, ito po yung C natin, 240 point something. Ibabalik kita. Sa ating sagot, ito na po ang dalawang sagot natin. Nakasunod. So, paano pag maling assumption? If mali yung assumption natin, ano po yung magiging tendency? Tingin tayo dito? Sige nga, andyan ba kayo? Andyan pa nga ba kayo? Andyan pa naman siguro lahat, ha? So, yan. So, what if maling assumption? Kapag mali ang assumption natin, ano ba yung magiging tendency? Ang magiging tendency po riyan, babalik ka, di ba? Pag mali assumption, sulat ka na lang dito, if wrong assumption, ano ba yung magiging tendency? If wrong assumption, yung ating Fs natin is less than Fy, babalik ka sa pinaka-umpisa. Babalik ka sa pinaka-umpisa kasi hindi nag-yields. Ano ipapalitan natin? Yung 415 na Fy mo, ano ipapalit mo? Si Fs. Na ilan? 600. D minus C over C. Gets? Yan pa ipapalit natin. Ang problema, dalawa unknown mo, di ba? Pag dalawa unknown natin, C tapos yung A natin. Yung A papalitan mo ng ano? Beta 1C. Keep solve ka, C na masasolve mo. Gets nyo? Kapag mali lang na may assumption. Okay lang? Pero hindi naman mali assumption, kaya tuloy lang. So after nyan, A beta 1C, masolve mo si A. So yun lang naman. Kapag mali na assumption, nagkataon na correct assumption. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa buhay. Yan. If wrong assumption yon, correct assumption tayo, okay na yan. Nakasunod?
Kung nakakasunod po tayo, sana nagets natin ano? Next problem, number 13. Number 13 po, tinatanong po rito, ultimate moment capacity. May ultimate na moment capacity pa. So, MU yun. Pero tignan mo muna mabuti, bago tayo lumipat dyan, ano po nangyayari dito? Greater than Fy, but what? But less than 1,000 MPa. Ano ibig sabihin nito? Anong zone yan? Di ba therefore nasan siya? Therefore, nasa transition zone tayo. Nagets po ba na lahat? O hindi? Okay, diretso ako dito. Ang nangyari po sa problem natin, ay nalaglag. May ikot. Admit ka sa akin. Ay, nangyari. Again, at transition zone po tayo, no? Kasi yung Fs po natin is greater than Fy, but yung Fs natin is less than 1,000. Naalala po? Naalala? Kapag transition zone po tayo, kung naalala mo po, ang nangyayari sa fee natin, ang fee natin is greater than 0.65 but less than 0.9. Eto yung guys, recall. Eto kaninang steps natin, recall ko. Kapag ka ako, nangyari yung nasolve mong Fs is greater than Fy, tama naman yon, but less than 1,000 transition zone. Kasunod, so ito po tayo. So, anong ginagawa natin? Pinakamabilis na way. Sabi ko kanina, di ba, wag na po tayo mag-formula based sa makihaba-haba. Ang gawin natin dito, mag-caltic na lang po tayo mode 3-2 para ma-solve po si ating phi. Okay lang? O, ganito gagawin natin para mabilis po makalculate. Solve po natin yung phi ng reduction factor. Phi, reduction factor ng transition zone. Alam nating lahat yan na mode 3-2 lang po yung kanina, di ba? Mode 3-2. Sa mode 3-2 po natin, naalala mo saan nilalagay sa x? Ilalagay po natin sa x yung phi natin doon. Ay, baliktad. Yung fs pala. So, sa y po natin, ang ilalagay po natin dito, si ating phi. Direct substitution lang yan. Y. Si ating fs, naalala niyo ilalagay dito? Ilalagay dito si fy. Ilalagay dito si 0.65. Ilalagay dito si 1,000. Ilalagay dito si 0.9. Naalala po ba yung nangyari kanina? Re-recall ko pa, no? So, ito yun, no? Mode 3-2. So, ilalagay sa x si fy, 0.65. Kasi i-depende si fy, 1,000.9. Si absolute ratio, hanapin natin si ating mode 3-2. So, alam niyo na mangyayari? Mangyayari po dito, punta kay CA, apps, punta kay regression. Nakita mo, may A dyan. Ay, may A, hindi po yan. So, ang FY natin, di ba, 415? 415 lalagay mo. Okay lang? Sa regression po natin, nakita mo si Y hat. Kailangan po na si ating P. P natin is equal sa Fs na na-solve natin, lagyan mo lang ng Y hat. Di ba si Fs na na-solve natin, in-store ko po yan kay letter D. Again, in-store ko po yan kay letter D. dy hat. So, ganito po magiging tendency dyan, ano? Since in-store ko kay letter D and mode 3-2 tayo, so this is 415 over tayo ng 1,000. This is 0.65, 0.9 as well. Uy, 0.9 yan. 0.9 as well. So, CA application ka lang sa mga nakakanon ka naman po. AC shift 1. Sa mga nakakasyo to, shift 1 sa kasyo. Canon kayo, kaya ganyan ginagawa natin. Nakita mo sa regression si y hat yan. Di ba nag-store ka kay D? dy hat. Ang kalalabas ng 0.877. So, ang kalalabasan po nito, 0. Kulay blue ko,
0.877 Jollibee delivery. So medyo mahaba yan. So ang gawin po natin dito, store na lang natin kay letter E. Okay lang, letter E. Bakit? O, basahin natin yung next problem natin. Ang next problem natin kay number 13, moment, ultimate moment capacity, di ba MU yun? Kaya nga po kailangan natin yan. Si ating MU po natin. Si ating MU po natin. Ito po yan. So, ang nawawala raw po rito si MU. Di ba si MU natin is just simply P, MN. Or, P, ano yung MN? C or T. Mamili ka kung C or T. Then, D minus A over 2. Kasi, pakita ko lang. Si Y prime natin is A over 2. Bakit nga ba? Kasi rectangular lang po yan. Kaya A over 2 tayo. Maliwanag, direct substitution lang po ito pag ganyan yung mga problem. So, saan po ba nagmula yun? Gets po naman po natin, di po ba? Nagets naman po natin, di po ba? Na yung step natin sunod, step 3, ganun lang. Ultimate moment capacity, C or T, D minus Y prime. Since rectangular nga po siya, yung Y prime natin A over 2. Kita nyo naman siguro dito na A over 2 yung ating Y prime kasi nga po rectangular section. So, ibig sabihin yan, direct substitution lang tayo. So, mamili ka na lang C or T. Okay lang po yan kahit C or T. Kasi kung makikita mo po dito, eto si C. So, bilugan ko si C ha. Eto si C. Eto po yung C natin. Eto naman po yung, ulitin ko. Eto yung C natin. Eto naman po si T natin. So, kapag yielding, piliin mo na lang po si T. Palaging ganun ano? Bakit kaya sir, okay po ba yun? Eto, pipiliin ko si T. Kasi kapag nag-yield po yan, di ba nag-yield? So, matic ASFY lang yun. So, mas maigsi. Yung fee natin, nakastore yan ka letter E. Ang ating T, naalala mo yung T calculation, di ba? Nag-yield yun, di ba? Ano yung gagawin ko pag yield? Di ba ASFY lang yan? Direct substitution na tayo. So, di is AS natin, nasa, ano ba yung AS natin kanina? 9, AS, nakalimutan ko AS. 980 pi, ito. AS 980 pi. Kung 980 pi yung AS natin, FY natin is what? 415. Naalala? Yung effective depth natin, di naman nagbago, 620 pa rin. Yung ating A, nakastore kay A, over 2. Direct substitution, ultimate moment capacity natin is equal saan? So, ito po magiging tendency. Ang magiging tendency po ng ating calculation natin, i-store ko lang ito kay letter E. So, punta kayo mo, mode 1. So, E natin is equal sign ay store natin kay letter, nakastore kay letter E, 980 pi. Times sign ng 415. Tapos sign ng 620. Bawasan natin nakastore kay A divided by 2. So, ang kalalabasan po nito, ayan, pinitamaeng 580.132. Ito yun o. So, ang kalalabasan po niyan, 580.132 kilonewton meters. Yun po, sagot natin. Gets po ba? Nagets po? So, yan po yan. Sa last situation tayo, what if ang problem natin triangular section naman? So again, may tanong po ba? Wala. Sa next natin, triangular section naman po tayo. So, pag triangular section tayo, may tanong, check ko lang po sa ating meeting kung may tanong. Wala tayong tanong, no? So, isang thumbs up ulit. Last situation tayo. You know, si Brian, nanguna. Brian, Ralph, Justin Pear. Okay na yan, start tayo. So, ang mangyari po rito, ganun lang may calculation yan. Sir, di pala mahirap yan. Opo, hindi mahirap yan. Kaya kaya po natin to.
So, ganito po yung next question natin. Triangular natin. Sa triangular section natin, situation number 5, parang mahirap yan, ano? Parang lang. Yan. 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 Ah, situation number 5, for the beam below, FC prime 27 MPa. 270 MPa naman po yung nangyari. So, ito po nangyari, no? To make it short, ay hindi. May naka-prepare pala ako parang isang drawing na lang. Medyo matagal po kasi drawing yung triangular beam na ito eh. Ito, ang tagal niya na. Ibabalik kita ng buong buo. Pangako yung sa'yo. Sir, pangit. Oo nga eh. Wait lang ah. Ayos ko lang. Pantayin natin yan. Parang sinadya yan. Mhm. Okay na yan. Nagigets mo ba? Ito yung neutral axis natin. So yung lumalaban lang po dito sa part natin na yan, may lumalaban lang po. Gets niyo po ba 600 daw po yung given, no? So sinabi po dito sa problem 600, 400. Alam naman po natin lahat na steel cover po is distance from the, that is steel cover, no? Hanggang pinakadulo hanggang dito po sa gitna ng bakal. Ito is steel cover. So yung steel cover natin, binigyan tayo dito ng steel cover 100. Kung 100 po yung steel cover natin, ibig sabihin nun, para ma-solve si D natin, yung 600 natin, binawasan na sa 100. Kaya yung D natin dyan, 500 na lang. Gets? Wala namang bago. So, 400, 600, and so on and so forth. So, tingnan natin mabuti nangyari. Ang nangyari po sa problem natin, same lang din, pero triangular po ngayon. Hindi mo na magagamit si 0.85 FC prime AB. Hindi mo na kaya, hindi na pwedeng gamitin yon. Okay, ang ginagawa po natin dito, o tingin tayo, ilagay mo muna sa neutral axis, okay na nga po yan. Ang pinakamahalaga dyan, yung shading na to, kasi si A po pinakamahalaga. Ang problema, wala tayong base B, kaya tinawag natin Z to Z. Okay lang? Nagets po ba? Naging Z o Z. Kung naging Z po ito, o tingin tayo, eto A. Ang problema, dalawa yung variable. Hahanap ka po ng relationship nito. Tsaka, eto, A and Z. Dapat isa lang, A lang. So, hanapin yung relationship nilang dalawa. So, paano yun, sir? So, at ratio and proportion tayo. At ratio and proportion tayo. This is equal sign. So, we have A over Z is equal sign, yung malaki. O, gusto mo, unahin mo yung Z eh. Para hindi na ikaw mahirapan. Pwedeng Z over A is equal sign 400 over 600. Eh di ba 2/3 yan? Or just simply, pwede pala natin i-simplify na ang Z pala natin is simply what?
2/3 lamang pala ng A. Ito yung mahalagang relationship po natin dyan. Yun na, tapos na. Mag-summation ng force horizontal ka na lang po and so on and so forth. Katulad kanina, mag-summation ng force horizontal, C is equals to T. Assume still yields lang po tayo. So, okay na. Ang unang hinahanap kasi depth of compression block eh. Alam niyo naman siguro A yan. So, ito pa nangyari na. Yan ang nangyari. Summation of force horizontal. Matik yan si Cosity assume still yields palagi. Assumption lang naman yan ano. Sir, bakit assumption natin palagi assume still yields? Yun po kasi pinakamadali. Pinakamadali sa lahat. Hindi lang sa pinakamadali. Mas pinakamabilis po na solution. Okay? Mas maiksi po kasi yung ating mathematics. C is equals to T. 0.85 FC prime. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng AB kundi area ng concrete. Kasi nga po, hindi na po tayo rectangular. T natin, assume still yield, ASFY tayo. Gets? O, diretso po tayo sa ating calculation. So, mabilisan na lang po tayo dito. Ang mayroon dito. So, ang mangyayari po rito, if ever, diretso tayo. Yun na nga, okay na yan. So, ako na po, kaya ko to. 0.85 FC prime. FC prime natin. Ano yung area ng concrete, guys? Ang area ng concrete natin is 1/2. Base natin is A. Height natin is A. Nagets ba? Ito, area ng concrete natin yung triangular. AZ. Eh, di ba Z natin, nakobit na nga po natin? 2/3 ng A yan. So, kung 2/3 ito ng A, direct substitution tayo. So, this 1/2 ng ating 2/3 ng A times tayo ng A. Okay lang? So, equally block ko lang to. Para meron silang pagkakaiba ba? Okay lang? So, just simply cancel po si 1/2. Oy, tanggal. Ang kalalabasan po nito is what? So, we have A squared. Ang area ng concrete pala natin, diretso ka na. Pwede ko palang sabihin ng mabilisan ng area ng concrete natin is equal sa A squared over tayo ng 3. Yun na lang, para mabilis na. A squared over 3. Highlight ko. Yun na po yun. So, bilis yan. FC prime natin, binigyan tayo ng FC prime. Ano si FC prime natin? Ang FC prime po natin is equal to 27. Check nyo given ano, 27 po FC prime. So, FC prime po natin, 27. Ano yung area ng concrete? Ang area po ng concrete natin, ulitin ko, hindi po yan AB kundi ang mangyayari po rito, this is area ng concrete, this is A squared over tayo ng 3. AS natin, nasolve na ba natin AS? Nasolve, hindi pa pala nasolve yung AS, no? Dito na lang sa taas. Ang AS po natin is just simply, apat daw po yung bakal yun, sinabi. Apat na 32 mm. So, pi over 32, apat yan. So, pi over 32. Pi over 4 times sin na 32 squared. Apat po yan times 4. Okay lang? Ano kalalabasan po ng ating AS? Ang kalalabasan niyan is 1024 pi mm squared. 1024. So, direct substitution, 1024 pi. Ano yung Fy? Ang Fy natin, naalala niyo po ba yung Fy? Ang Fy po natin dito is 270. So, shift solve ka lang po. Pakita ko lang po yung calculation. So, 0.85 FC prime natin, 27.
27 times tayo ng a squared, x squared. So this is x squared over tayo ng 2 ay 3. This x squared over 3 time is equal saan? 1024 pi times tayo na 270. Keep solve ko na lang po. Ay, keep solve ko na lang po. Mamili ka na ng value. Siguro nasa ano yung sagot dyan? Nasa 300 plus. Pero shift solve ko na. Diretso na. Store mo na lang kay A ulit yan. Ay, ano na-solve natin si A? Store mo kay A. 336.958. Malabas kay A natin 336.958. Nakita nyo naman siguro. Mm. Yan na ba yung sagot? Hindi pa po. Kasi i-check pa natin mamaya si FS, di ba? So, alam niyo na yung sunod na step natin. A is equal sa beta 1C. Eh, tingnan niyo po yung ating FC prime 27. Eh, di ba less than 28 yan? Kaya beta 1 mo dyan ay ilan? 0.85. Alam natin yung lahat, di ba? Kapag less than or equal sa 28.85 matic yung beta 1. Sa direct substitution tayo dito, yung A natin, in-store ko nga po kay letter A. Is equal sa beta 1.85. Si C natin, masusol na si C. Yung C natin, makakalculate mo yan as what value? I-divide ko lang. Divide lang po natin kay 0.85. 396.421. Store ko kay C. So this is 396.421 mm. Store natin kay letter C. Inabay sagot? Hindi pa po. Kasi naalala niyo yung gagawin natin dito? Ang gagawin natin para ma-sure natin na yan na yung sagot natin, ang gagawin mo po dyan, syempre, check FS tayo. Naalala mo yung step 1? Okay tayo step 1. Step 2 tayo. Check FS. Yung alam mo na, di ba kabisado na natin FS natin, di ba 600 D minus C over C? Oh, anong ginagawa natin dyan? So, yung gagawin natin dyan, direct substitution, 600 D minus C, ang D natin dito naalala mo? Okay, D. Effective depth natin 500 minus nakastore kay C over tayo nakastore kay C. Direct substitution, ano yung FS natin? Check ko lang. Oh, ang mangyayari po dito, 600, ay sorry, 600, D minus C, 500 minus C, over tayo ng C. 156.770. Patay. Bakit? Ano po nangyari? Ano ba FY natin kung naalala mo? Ang FY po natin dito 270 oh. Mali tayong assumption. So ang gagawin natin dito, less than FY na 270 MPa. Therefore, ano to meaning to? Wrong assumption. Patay. Balik. Kung wrong assumption po tayo, ano ba magiging tendency? Eh di, ibig sabihin, resolve. Batay. Nagets? Resolve tayo. Magre-recompute kayo na magre-recompute panibagong recompute. So, sa ating panibagong recompute, ano yung magiging tendency? So, ang magbabago lang naman, unti lang. Ano pa yung recompute? So, ganito pa magiging itsura ng recompute natin. So, recompute. Pag nag-recompute po tayo dyan, simple lang naman. Ito pa rin yun, oh. Summation of forces horizontal, pero hindi ka na mag-a-assume still yields. So, ayusin ko lang ng konti, ah. Ay, hindi yan. Pero may magbabago. Hindi ka na mag-assume still yields. Kasi dito,
matik yan, dapat alam mo na still does not yield. So, kung still does not yield, hindi po Fy ang ginagamit natin dito, kundi po ay Fs. Okay lang? Tanggalin ko natin, no, kasi alam naman natin ito. Yan. Kung ang Fs natin, ano ipapalit sa Fs? Yung Fs natin, huwag mo kalimutan. Ano yung calculation ng Fs? Fs natin is 600 d minus c over c. Ano pa? Yung area ng concrete natin, okay? Tapos yung A natin is equal saan? Beta 1c. Papalitan natin lahat yon. So si Fs, papalitan ko 600. D minus c over c. Tapos, ang nangyari nga po, A squared yan. Papalitan natin yung A ng beta 1c. So magiging tendency po pala niyan, palitan ko lang to A, area ko A squared over A. Alam natin yan, napapalitan ko na agad dito diretso. Para diretso na rin ako. Ano yung area ng concrete? Ang area ng concrete ngayon, panibago, papalitan ko si A eh. So gagawin natin beta 1c over tayo ng 3. Eh di ba naka-squared pa dapat? Yan po yung magiging tendency. Okay? Eh yung D natin, alam mo na. Palitan natin yung D. Direct substitution. C masasolve natin. So copy-paste ko na lang nga. Ang daming sinusulat. Copy, paste. So si beta 1, alam na natin, 0.85 lang naman yun. Si D natin, ilan yung si D? 500. Etong D natin, papalitan ko lang 500 yan. Si ating beta 1, 0.85 lang naman po ito. Ayos ko lang. Yan po yung magiging tendency. Shift solve ka po kay C natin. So, ang malupit dyan, dami niyan. Pag mali kang assumption. So, we have 0.85. Ito po magiging calculation natin. 0.85 ng unknown niya po si C. Gawin natin x squared over tayo ng 3. So, is equal saan? Is equal sa 1,024 pi. Tapos, this is equal saan? 600. Siyempre, huwag mo kalimutan, may ganito po siya. 500 minus C over C. Parenthesis, dalawa. Shift solve. Ang x na lalabas dyan, 363. Yun o. Store ko yan kay C. Ang C natin na lalabas is 363.015. Store natin yan kay ating letter C. Ay, nasagot natin. Ay, di ba yung hinahanap? Hinahanap pala depth of compression block, no? A pala. So, alam na natin, A is equal sa beta 1C. Direct substitution, si A natin is equal saan? Multiply ko lang sa 0.85. 308 store ko kay A. 0.523. 56. Ha? Umutan ko. So, 308.5.
6.3 mm. So, ito yung sagot natin. Store natin yan kay A. Ang malapit dyan, ang sinasabi ko sa inyo, paano po nagkamali ka ng gawa? Pati nagkamali ka. Kunyari, una, nabigla ka, napalabas mo nga po si ating 336. Uy, nasa choices. Yung 308, nasa choices din. Ito yung number, ito yung number 14 natin. Patay. Pag nagkamali ka. Ito yung number 14. Okay na po, madadali na po ibang problem na yan. So next po natin dito, paste ko na lang, madali lang 15, 14, 15. What do you mean, sir? Madali lang. Number 15 and 16 kasi basic lang po parehas. Okay lang, copy ko. Yan, madali lang 15, kaya hindi ka natatakang mas malalim. Comprehensive strand na C lang yun, di ba? C. Di ba yung C natin, ito lang po yung C natin. Naalala niyo yung C natin? Ang C natin calculation, hindi po ba ito rin po yan? Ito rin, highlight ko ah. Ito rin po yung C natin, di ba? 0.85 FC prime ng A squared. Yun po yung C natin. Ito rin po yung C natin, oh. 0.85 FC prime, 1/2 na AZ. Ito lang din po yun. Direct substitution lang. Yun na po yung C natin. Okay lang? So, ang kalalabasan po nito, kapag na-calculate kayo, Newton. Ang kalalabasan ng Newton to, pakita ko na po. 0.85 FC prime, 27, times tayo ng 1/2, times tayo ng A, times tayo ng 2/3 ng A natin. Ay, A dapat yan. So, ang kalalabasan po nito, 728, 364. Naka-Newton yun. Pipindutin mo na naka-kilonewton na tayo. Store mo yan kay letters D. Sagot natin, 728. Okay, naka-Newton ha. Kapag magka-calculate po kayo dito, next question, nominal moment capacity. Nominal ha. Pag sinabi pong nominal, MN yun. So, ibig sabihin pala, pag nominal ay MN. Pag ultimate factor, ulitin ko, eto nominal, MN po yan. MN. So, ibig sabihin, direct substitution lang po pala to. Pero magbabago po yung ating lever arm. Why? Or what do you mean, sir? This is C, eto yung T. Di ba, na-prove natin kanina 2/3 po ito kasi vertex and 2/3 ng A ito, di ba? Kaya yung magiging lever arm between them is D minus 2/3 ng A. Ito yun. Direct substitution lang. So, mamili ka na lang po. Since na-solve mo na si C, na nakastore kay letter D, multiply mo na lang po kay ating 500 D minus tayo ng 2/3 ni A natin. Yun na po yun. So, ang kalalabasan niyan, 214.351. So, yun lang guys. I think diyan ko lang tatapusin yung module. And pakita ko na rin po sa inyo kung saan ko upload na. Saan ba? So again, diyan ko lang tatapusin yung module natin. Hoping may natutunan po tayo kahit papano. So, upload ko po saan? Dito ko na lang po upload. Gahanap tayo ng drive. Yan. So again, I'm Engineer Mark Adrian Limpio. If you have any question regarding for the problem, pwede niyo po ako i-message na. Corel. Talaga yun. Sir, pakisend yung solution yung lecture para Opo, i-share sir. ko sa kanila. Recording stopped. Bibigay ko yun na po agad sa iyo. Pati po yung recording po ngayon. May recording Okay, po sir. ako na record. Na-record ko Okay, po sir. mula umpisa. Thank you, sir. Thank you, thank you. Okay po. So, send ko na lang po lahat po kay Sir, kay Sir, paano to? Sir Mindo, yung lahat po. Sir, yun lang, Sige. sir. I think natapos mo yung module. Send ko po sa iyo lahat. And may, Thank you, sir. may announcement ka ba, sir? Wala naman. So, thank you very much for joining. Then, ang next meeting natin, sir, will be March 8 na. Okay po.
Kasi hindi ka available ng Sunday, di ba? Sa Sunday talaga, sir, biglaan eh. Opo, Oo nga, pasensya oo na, nga. sir. March 8 na, sir. March 8 tayo. Okay po. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Sir, Sige po, pakicheck sir. yung Gcash mo, ah. Check yung Gcash mo. Ay, na-check ko na po. Okay na po, sir. Thank you. Okay, okay. Okay, thank you. Okay po, sir. Ingat po. Send ko po sa iyo ngayon. Thank you. Boss.